Ang pasilidad na ito ay maaari rin maging shelter ng mga mangingisdang Pinoy at kahit anong nationality ay pwedeng makisilong dito kung hagupitin man ng masamang panahon sa karagatan. Kahit Chinese pangaraw ay pwede rito. Grabe, ang bait talaga ni Senator Chis Escudero mga kaalyado. Hamakin mo kahit sobrang sama ng ginagawa ng China sa ating bansa, ay iniisip niya pa rin ang kapakanan ng mga hinayupak na sakim na ito. Joke lang mga kaalyado. Expression lang po yan ng isang nanggigigil na mamamayang Pilipinong katulad ni Sir Pau. Tama, ako rin nanggigigil na rin sa ginagawa sa atin. At medyo nakakasama ng loob na mayroong mga Pinoy na halos parang kumakampi pa sa China. Diba? Nakakasama ng loob. Tapos babalik ta rin pa nila yung sitwasyon. Nandiyan na sa harapan natin yung sitwasyon mga utol. Ano pa bang kailangan ninyong paliwanag dyan? Inaagawan po tayo ng teritoryo, inaalisan ng karapatan ang ating mga kapwa Pilipino dyan sa ating mga karagatan, no? Yung testimonial ng mga mangingisda, pag narinig nyo, dapat masaktan na rin sa ginagawa sa kanila ng China. Tapos nagagalit pa kayo. Minsan sa akin pa nagagalit, parang ako pa may kasalanan. May nagsabi sa akin na anong tawag doon? Sinusulsulan ko daw ang mga Pinoy na magalit sa China. Hindi ko po sinusulsulan. Natural na magalit. Kung ikaw ay Pilipino, natural kang magalit. Kasi winawalang ya ang bansa natin, harap-harapan at wala tayong magawa. Pinapahiya nga tayo sa buong mundo diba? Isipin mo, tinira ng water cannon. Tas walang nagawa. Ano yung mararamdaman mo? Pinapalayas ang ating mga mangingisda doon sa karagatan natin. Tapos kampi ka doon. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Malamang sa malamang nga mga utol magwawala itong China o ang Chinese government kapag natuloy itong proposal ng ating gobyerno na gagawin sa Ayungin Shoal. So matatandaan talaga mga utol na talagang diniklara na ng China na kanila yung Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng Spratly Island o yung kabuuan na nga ng Spratly Islands mga utol. Pero ano nga ba itong gagawin ng ating gobyerno na tiyak na pagwawalaan ng China? Ito'y mula kay Sir Pau PH. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Naku po, lalong magwawala ang China dito. Game na mga utol. Sa kabila ng lumalalang tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea at ang panganib na hatid ng China mula sa usapin ng pagtanggal ng barko sa Ayungin Shoal, bagamat alam natin na hindi papayag ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas sa nais ng China, pabor ba kayo na i-reconstruct itong BRP Sierra Madre o magtayo ng bagong istruktura dyan sa Ayungin Shoal dahil sa hindi na nga maganda ang kondisyon ng nasabing barko? Yes. Mga kaalyado, may proposed budget itong isang miyembro ng Senado na nagkakahalaga ng 100 million para i-build up ang kasalukuyang kondisyon nitong BRP Sierra Madre na mahigit 2 dekada nang nakasadsad sa bahura ng Ayungin Shoal. Kung matuloy ang konstruksyon nitong bagong istruktura sa Ayungin Shoal kapalit ng BRP Sierra Madre, ano kaya ang magiging implikasyon nito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon? Before natin simulan mga kaalyado ay paki-like and subscribe muna nitong YouTube channel natin. Maraming salamat po. Paki-subscribe na mga utol. Sir Pau PH. Mga kababayan, ito pong si Senator Chis Escudero ay may proposal sa Senado na maglaan ng 100 million pesos mula sa 2024 national budget para sa permanenteng konstruksyon nitong istruktura sa Ayungin Shoal. At umani itong proposal na ito ng suporta sa ilang mga miyembro ng Senado at sa hepe ng Philippine Navy. Sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri ay magkakaroon ng institutional amendments sa proposed 2024 budget para sa improvement ng BRP Sierra Madre at Pag-asa Island. Tinawag naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel itong proposal ni Senator Chis Escudero na an idea worth pursuing. Tama. Kung sa bagay nga naman mga kaalyado, parte naman talaga ng exclusive economic zone ng Pilipinas itong mga nasabing isla. Kaya may karapatan tayong isakatuparan itong mga hakbang na ito. Kumbaga walang pwedeng dumikta sa kung anong gustong gawin ng Pilipinas sa mga teritoryo na yan.
Sabi pa nga nitong si Senator Chis Escudero, naiinis daw siya pag tinatawag na disputed island o disputed water. Itong mga lehitimong sakop ng exclusive economic zone ng ating bansa. Dapat mga Pilipino tayo ay ituring natin na pagmamay-ari natin ito. Dahil sa atin talaga ito. Hayaan natin na ibang bansa na lang ang tumawag na disputed island o disputed water sa mga teritoryong ito. Pag sinabi kasing disputed ang isang teritoryo mga kaalyado, ang ibig sabihin nito ay wala pang lehitimong nagmamay-ari nito. Kumbaga pinag-aagawan pa ito at inaangkin, pwedeng angkinin ng kahit na sinong bansa dahil nga wala pang nagmamay-ari. Pero sa lagay ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal at sa iba pang teritoryo dyan sa West Philippine Sea, ay naipanalo na natin yan sa Hague-based Permanent Court of Arbitration ruling. Totoo mga utol, no? Sa madalit sabi atin talaga dyan. At saka napakarami nating historical evidences o historical claims na nagsasabing parte talaga ng Pilipinas yung Scarborough, yung Ayungin at iba pang bahagi ng Spratly Islands. Okay, pero lilinawin ko lang, hindi po lahat ng mga isla, islet at reef sa Spratly Island ay pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang siyang inaangkay natin, yung talagang kiniklaim natin ay yung mga pumasok lang sa exclusive economic zone natin na siyang inaagaw naman ng China, mga utol. So napakaganda ng proposal na yon ni Senator Chis Escudero, pero talagang palagay ko ito'y mag-e-escalate ng issue at lalong medyo maiinis talaga yung China dyan dahil talagang inaangkin nila yung Ayungin Shoal, mga utol. Pero hindi yung dapat maging hadlang o balakid sa atin para magtayo tayo ng istruktura dahil unang-una atin naman yung teritoryo na yun. Tama yung sinabi ni Sir Pau. Wala naman dapat pag-uusapan kung magtatayo tayo ng istruktura sa ating teritoryo dahil hindi naman natin yun inaagaw. Tayo ang inaagawan. Okay? Pero mga utol, eto nga nakaraan yung pagbomba ng China ng water cannon sa ating Philippine Coast Guard do sa resupply mission, ang pinakapaliwanag nila sa media, nagdadala daw ng construction material di umano ang ating Philippine Coast Guard patungo sa Ayungin Shoal. Yun daw yung dahilan kung bakit nila tinira ng water cannon at pinigilan nila. Dahil ayaw nga nilang magtayo ng istruktura ang Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal kasi nga kanila daw yon. Okay? So kapag nangyari nga na magtatayo na tayo ng istruktura, talagang malamang medyo iinit palalo. Kung mainit na ngayon, mas iinit palalo ang issue na ito. O anong masasabi nyo dyan? Pero karapatan natin yon mga utol. Yun yung masasabi ko lamang. Teka lang, mamaya ilalagay natin dito sa bahaging gitna ng video yung mismong pahayag o proposal ni Senator Chis Escudero sa nasabing issue na ito. Okay yung proposal niya. Game na. Kaya malaya tayong sabihin na sa atin yung teritoryo na yan. So balik tayo sa usapan. Ayon kay Senator Chis Escudero na ang initial funding support mula sa Congress ay magbibigay sa ating Presidente Bongbong Marcos ng flexibility bilang chief architect ng foreign policy ng ating bansa. Ano ba ang layunin nitong istruktura na nais i-build up ni Senator Chis Escudero? Ang layunin daw ng istruktura na ito, mga kaalyado, ayon kay Senator Escudero, is upang magsilbing lodging ng mga sundalo mula sa kinakalawang ng barko ng BRP Sierra Madre. Ang pasilidad na ito ay maaari rin maging shelter ng mga mangingisdang Pinoy at kahit anong nationality ay pwedeng makisilong dito kung hagupitin man ng masamang panahon sa karagatan. Kahit Chinese pangaraw ay pwede rito. Grabe, ang bait talaga ni Senator Chis Escudero, mga kaalyado. Hamakin mo kahit sobrang sama ng ginagawa ng China sa ating bansa, ay iniisip niya pa rin ang kapakanan ng mga hinayupak na sakim na ito. Joke lang mga kaalyado. Expression lang po yan ng isang nanggigigil na mamamayang Pilipinong katulad ni Sir Pau. Tama, ako rin nanggigigil na rin sa ginagawa sa atin. At medyo nakakasama ng loob na mayroong mga Pinoy na halos parang kumakampi pa sa China. Diba? Nakakasama ng loob. Tapos babalik ta rin pa nila yung sitwasyon. Nandiyan na sa harapan natin yung sitwasyon, mga utol. Ano pa bang kailangan ninyong paliwanag dyan? Inaagawan po tayo ng teritoryo, inaalisan ng karapatan ang ating mga kapwa Pilipino dyan sa ating mga karagatan, no? Yung testimonial ng mga mangingisda, pag narinig nyo, dapat masaktan na rin sa ginagawa sa kanila ng China. Tapos nagagalit pa kayo. Minsan sa akin pa nagagalit. Parang ako pa may kasalanan. May nagsabi sa akin na
anong tawag doon? Sinusulsulan ko daw ang mga Pinoy na magalit sa China. Hindi ko po sinusulsulan. Natural na magalit kung ikaw ay Pilipino, natural kang magalit. Kasi winawalang ya ang bansa natin, harap-harapan at wala tayong magawa. Pinapahiya nga tayo sa buong mundo eh, 'di ba? Isipin mo, tinira ng water cannon, tas walang nagawa. Ano yung mararamdaman mo? Pinapalayas ang ating mga mangingisda doon sa karagatan natin. Tapos kampi ka doon. Wow. Well, anyway, mga utol, ilalagay na natin kung ano yung pahayag o statement yung proposal ni Senator Chis Escudero dito sa Senate session. Okay? Pakinggan nyo na muna. My manifestation, Mr. President, is this. I think the comments of Mr. Tiglao, or anyone for that matter, commenting on the statement made by the Chinese representative at this point in time is irrelevant. The President already spoke and said that there is no such agreement, there is no such commitment, and if any there was, that he hereby rescinds it. That should have put an end to this issue. Ang nakakalungkot, Mr. President, tayo na yung nag-aaway dahil nagre-react, nagtuturuan at nagsisisihan dahil sa sinabi ng may tuturing nating katunggali sa isyong ito kaugnay ng West Philippine Sea. Huwag nating payagan at pahintulutan na mangyari ito sa pagitan nating mga Pilipino. Nagkakaisa tayo dapat kaugnay ng posisyon, paninindigan at prinsipyo natin sa bagay na ito at hindi tayo dapat nag-aaway-away at nagtuturuan. Pangalawa, Mr. President, Your Honor, I hope the gentleman will join me. As I have stated, I will be proposing in the deliberations of the national budget that we allocate at least 100 million for the construction of facilities in that area, not a military base, but a shelter, a lodging facility, not only for our soldiers, but for fishermen, whatever their nationality may be, who may be facing rough waters in that part of the sea, and they can find shelter perhaps there in case it should so happen. And may I ask the gentleman to join me so that we can finally replace the BRP Sierra Madre and have suitable accommodations, again, not only for our soldiers, but any fisherman of whatever nationality that may need shelter and sanctuary. As your chairman of the Committee on National Defense, I fully support you, but I think 100 million might not be sufficient to build any structure there in the Ayungin Shoal or in Pagasa Island, because I've been in Pagasa Island, and if I encourage my colleagues to drop by Pagasa Island to see the situation of our citizens there, even the health center, the barangay center, there's no other services that can be offered by our government there. So I fully support the proposal of Senator Escudero, Mr. With President. the permission of both gentlemen, this representation will commit. But part of our institutional amendments, I will help Pagasa Island, and I fully support the motion or the plan of Senator Escudero to also assist BRP Sierra Madre through these facilities. You will have my support. Ayan, mga utol, no? Tapos parang pinanawagan niya pa na parang sinisira tayo, no, ng mga samot-sari mga pinapalabas nila sa media para magwatak-watak tayo mga Pinoy at magtalo-talo tayo nang maligaw tayo sa tunay na nangyayari sa ating bayan. Oh, ito yung time na para magmulat tayo at magkaisa at magkasundo tayo mga Pilipino na tayo'y inaagawan ng teritoryo ng China. Anong masasabi nyo dyan mga utol? At kulang daw yung yung budget na 100 million kasi kung makikita nyo daw yung mga istruktura din sa Pag-asa Island medyo kulang nga daw, sabi ni Senator Jinggoy. Pero paki-comment na lang ang inyong mga opinion at saloobin. Tuloy na natin ha. Yung si Sasot, no? Tuloy na natin. Anyway, back to the topic na tayo. So luma at kinakalawang ng araw itong BRP Sierra Madre at malapit nang mabulok sa gitna ng karagatan. Huwag na daw hayaan na mamatay pa sa tetanus ang ating mga kasundaluhan. Pero ang tanong ng ilang mga kababayan natin at mga senador, sasapat kaya ang 100 million pesos budget para sa istrukturang ito? Sa tingin ko ay kakapusin ito mga kababayan. Pero sa tingin ko lang dahil hindi basta-basta ang magtayo ng istruktura sa gitna ng karagatan. Mahirap magtayo ng pundasyon sa malambot na buhangin. Totoo yun. At syempre ang mga materyales na kailangan gamitin.
kailangan yung matibay talaga at kayang mag-survive sa alat ng tubig. Yung hindi basta-basta kakalawangin. Kailangan mas malaking budget sana. Kasi total magtatayo ka na rin lang ng permanenteng istasyon sa West Philippine Sea, lakihan at tibayan na sana. Para nang sa ganun, mas maraming sundalo ang ma-accommodate nitong itatayong istruktura sa Ayungin Shoal, di ba? Mahaba-habang usapin pa ito sa Senado, Totoo. pero kung sakaling maaprubahan ito, ay tiyak na lubos na mapapakinabangan ito ng ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea. Totoo. Basta para sa akin mga kaalyado, kung yan ay para sa kapakanan at seguridad ng ating bansa, ay pabor na pabor ako dyan. At saka isipin na lang din natin ang sitwasyon ng mga sundalo na naka-assign sa BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal, na sobrang nakakaawa dahil bukod sa delikado ang buhay nila sa banta ng panahon at sa mga agresibong aksyon ng China, ay malayo pa sila sa kanilang mga pamilya. At bukod dito ay wala pang internet, walang sapat na tubig na maiinom at panligo. Kailangan magtipid ng pagkain dahil malayo po ito sa kabihasnan. At kailangan ay mag-antay pa ng resupply mission mula sa ating Philippine Coast Guard na kung minsan ay naaantala pa dahil sa ginagawang panghaharas ng China. Totoo yan. Isipin na lang din natin mga kababayan itong kalagayan ng mga kababayan nating sundalo para maramdaman naman nila na hindi sila pinapabayaan ng pamahalaan. Tsaka para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa laban na yan, no? Kaya sana tayong mga Pinoy ay magkasundo-sundo na maintindihan na ng bawat isang mamamayang Pilipino na tayo po ay inaagawan ng teritoryo at etong mga kasundaluhan natin ay pilit pinagtatanggol ang ating mga teritoryo. May mga Pinoy pa na nagsasabi na para anong gusto niyo ba ibigay natin yung ano? O sige, hindi niyo sinabing ibibigay, pero yung kumakampi kayo, the mere fact na kumakampi kayo sa mga sa isang bansa na nangaagaw sa sa ating teritoryo, palagay ko mali yun. 'Di ba? Tayo inaagawan tayo diyan, kakampihan mo pa, anong gusto mo? Anyway, kailangan ko malaman ang inyong mga saloobin dito sa ating featured video, mga utol. Pabor kayo na maglagay ng istruktura, pero alam natin na meron pang ihirit dito ang China pag tayo naglagay ng istruktura. Pero mahaba pa pong pag-uusapan yan. Siyempre, lalabas pa dapat yung budget. Hindi yan, pero minamadali yan ang Senado natin, okay? At saka yung pagbe-build niyan, mga utol, baka harangan naman tayo ng China. Baka may mangyari na namang iba, pero yun para makita natin sa mga susunod na pagkakataon pa. Pero kailangan ko ang inyong komento. Maraming salamat sa iyo, Sir Pau. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Suportahan niyo rin pati ang Pilipinas sa laban na to. Dapat laban ng buong bayang Pilipino ito. Okay, mga utol, kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Huwag niyo makakalimutang mag-comment at mag-like. Salamat po.